Sa malawak na kalawakan ng nagyayalong tubig ng Arctic kung saan tila humihinto ang oras at ang hangin ay puno ng mahiwagang katahimikan, gumagala. Isang nakakabighaning nilalang, natatago sa batik-batik na abuhin at maitim na balabal, may kamanghamanghang paikot na pangil. Isang kakaibang bahagi ng katawan na umaabot ng 10 talampakan. Madaling dumudula sa malinaw na kailaliman, ang mailap na nilalang na ito ay sumusuway sa karaniwan at sumisisid sa lalim na halos 5,000 talampakan. Higit pa sa simpleng pag-iral, namumuhay bilang sagisag ng mga alamat at kwento, isang pintuan patungo sa mga daigdig ng hindi pa nalalaman. Kilalanin ang mahiwadang unicorn ng nagyaelang dagat, ang narwal. Narwal. In the ocean, causing a commotion, 'cause they are so awesome. Narwal ay mani. May iba rin bang ganun ang naisip? Hindi, ako lang pala. Sige, ang narwal, Monodan monoceros, ay isang kahanga-hangang katamtamang laki na balyena na may ngipin na namumukot tangi dahil sa kakaibang tampok nito. Isang kahanga-hangang pangil na nagmumula sa isang nakausling ngiping aso. Kasama ng beluga whale, ang narwal ay isa sa 2 natitirang uri ng pamilya Monodonite na siyang nag-iisang kinatawan ng genus na Monodon. Matatagpuan ito sa Arctic na nakapaligid sa Greenland, Canada at Russia na tahanan nito buong taon. Hinango ang pangalan nito sa lumang Norse na nar na ibig sabihin ay bangkay. Ang narwal ay may kulay abong balat na parang balat ng nalunod ng mandaragat. Pinatutunayan ng kilos nito ang pangalan dahil ang hayop na ito ay madalas makita na payapang lumulutang o nakahigang walang galaw malapit sa ibabaw ng dagat na tinatawag na logging tuwing tag-init. Maganda ang terminong ito. Ang siyentipikong pangalan na Monodan monoceros ay mula sa Griego na nangangahulugang isang ngipin at isang sungay bilang pagtukoy sa natatanging pangil ng narwal. Sa alamat ng Inuit, may kaakit-akit na kwento ang pinagmulan ng narwal. Ayon sa alamat, isang babae ang nahuli habang nangangaso ng malaking narwal at napulupot ang lubid ng salapang sa baywang niya. Hinila siya sa ilalim ng dagat at doon siya tuluyang nagbago, naging isa sa mga narwal. Ang buhol-buhol niyang buhok ay naging kilalang paikot na pangil na patuloy na nagpapamangha sa lahat. Kamangha-mangha, may ilang katutubong komunidad ng Inuit na matibay pa ring naniniwala sa kwentong ito hanggang ngayon. Bagamat kilala ang mga narwal sa kanilang pagiging kakaiba bilang mga naninirahan sa karagatan, taglay din nila ang nakabibighaning alindog dahil sa kanilang pambihirang itsura na umaakit sa mga nakakakita, ipinapakita ang kahangahangang halo ng mga kulay na may batik-batik na disenyo laban sa itim, patak ng puti at masalimuot na itim kayumangging marka na lumilika ng kaakit-akit na kaibahan sa kanilang katawan. Habang tumatanda, unti-unting nagbabago ang mga narwal. Ang madilim na kulay ng kabataan ay unti-unting napapalitan ng mas maputing balat kung saan dumilitaw ang mga puting batik sa kanilang pusod at siwang ng are. Habang lumilipas ang panahon, nagbabago ng kulay ang mga kahangahangang nilalang na ito at ang matatandang lalaking narwal ay umaabot pa sa halos purong puti ang kulay. Ang narwal ay may natatanging adaptasyong dulot ng ebolusyon para makagalaw sa nagyayelong kapaligiran. Di gaya ng ibang balyena, wala silang palikpik sa likod na tumutulong sa kanilang pag-ikot at nagpapababa ng surface area at pagkawala ng init. May mababaw na dorsal ridge ang mga narwal kaya madali silang dumula sa ilalim ng yelo. Ang kanilang mga vertebra sa leeg ay nagpapakita ng nakakagulat na pagkakahawig sa mga hayop sa lupa dahil nananatili itong magkakahiwalay at makakabit sa halip na magkadikit tulad ng karamihan sa ibang mga balyena. Ang katangiang ito ay nagbibigay sa narwal ng kakaibang galaw sa leeg na nagpapaganda sa kanilang kilos. Bilang mga balyena na itinuturing na katamtaman ng laki, ang mga narwal ay may kahalintulad na sukat sa mga balyenang beluga. Hindi kabilang ang kapansin-pansing pangil, ang parehong kasarian ay karaniwang may sukat na mula 13 hanggang 18 talampakan ang haba. Sa karaniwan, ang mga lalaki ay bahagyang mas malaki na umaabot ng humigit kumulang 13.5 talampakan, habang ang mga babae ay may karaniwang sukat na 11.5 talampakan. Ang mga kahangahangang nilalang na ito ay karaniwang may bigat na 1,700 at 60 hanggang 3,500 at 30 libra bilang adulto na nagpapakita ng laki nila sa karagatan. Ang talagang nagpapatingkad sa narwal ay ang kanilang kakaibang mahaba at matulis na pangil. Ang pangil na ito, na isa talagang ngiping aso, ay umaabot hanggang sa labi at bumubuo ng isang elegante at pakaliwang helical na spiral.
Habang nabubuhay ang narwal, patuloy na lumalaki ang kanyang pangil, umaabot sa kahangahangang haba na mula 5 hanggang 10 talampakan at humigit kumulang 22 libra ang bigat. Sa mga babae, 15% lang ang nakakaroon ng pangil at kadalasan mas maliit ito kaysa sa lalaki. Matagal nang inaalam ng mga siyentipiko ang layunin ng pangil ng narwal. May mga palagay tulad ng gamit ito bilang sandata sa paggawa ng butas sa yelo para makahinga, pagtulong sa pagkain o bilang sekundaryang katangiang sexual. Gayunpaman, napag-alaman sa masusing pagsusuri na ang pangil ay napakasensitibong organong pandama. May maraming mga dulo ng nerbyu ito na naghahatid ng mga udyok mula sa nakapaligid na tubig dagat patungo sa utak ng narwal na bumubuo ng masalimuot na sistemang pandama. Ang pagkikiskisan ng mga pangil na napapansin sa pagitan ng mga lalaking narwal ay pinaniniwalaan ding isang paraan ng pagpapalitan ng impormasyon tungkol sa mga katangian ng tubig na kanilang nadaanan sa halip na isang agresibong pagpapakita ng tunggalian. Noong Agosto 2016, nakuna ng mga kamanghamangang drone video ang pag-uugali ng narwal sa ibabaw ng tubig habang kumakain sa Tremblay Sound, Nunavut sa unang pagkakataon, kung saan mahusay na ginagamit ng mga kahangahangang nilalang na ito ang kanilang mahahabang pangil upang hampasin ang Arctic cod gamit ang mabilis at matalim na galaw. Bukod pa rito, sa paligid ng mga pangil ay may ilang maliliit na vestigial na ngipin sa likuran, ilalim at gilid na bahagi na nagpapakita ng iba't ibang anyo at estruktura, ngunit sa huli ay wala namang silbi para sa balyena. Habang naninirahan sa tahimik na tubig tuwing taglamig, ipinapakita ng narwal ang galing nila sa pagsisid, umaabot sa 2,600 at 20 hanggang 4,900 at 20 talampakan ang lalim. Mahigit 15 beses araw-araw nila itong ginagawa at tumatagal ng 25 minuto ang bawat malalim na pagsisid, patunay sa tibay at kakayahan ng narwal mag-adapt. Kasabay ng kanilang husay sa pagsisid, ginagamit ng mga narwal ang tunog bilang kanilang gabay at paraan ng paghahanap ng pagkain. Sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng tunog na kaya nilang likain, ginagabayan nila ang kanilang sarili sa malawak na karagatan at hinahabol ang kanilang biktima ng may kasiguruhan. Umalingaw-ngaw sa tubig ang mga click, whistle, katok, kalabog, pulsed calls, trumpeting at mga matinis na paglangit-nengit. Nagmumula ito sa mga daanan ng hangin na katabi ng kanilang butas ng paghinga. Ang simponyang ito ng komunikasyon ay nagpapakita ng presensya ng narwal, tumutulong sa kanilang masalimuot na sayaw sa ilalim ng alon. Para sa kanilang pagkain, ang mga narwal ay may mapiling panlasa at umaasa sila sa isang napaka-espesipikong uri ng dieta. Kadalasan, pumipili sila ng Greenland halibut, polar at Arctic cod, cuttlefish, hipon at armhook squid, ngunit minsan ay kumakain din ng wolffish, kapelin at mga batong di sinasadyang malunok habang kumakain sa ilalim ng dagat. Tulad ng nabanggit kanina, dahil kulang sila sa maayos na mga ngipin, gumagamit ang mga narwal ng tusong paraan para mahuli ang hindi naghihinalang mga biktima. Itinutulak nila ang kanilang sarili papalapit dito, nilalapitan hanggang sa abot kamay na nila ito, at saka nila ito biglang sinisipsip papasok sa kanilang bibig gamit ang buong lakas. Parang vacuum cleaner lang parang. Ang galing. Ipinapakita rin ng mga narwal ang parehong pagiging walang awat at mabangis na asal habang naglalaban para sa kanilang mga kapareha. Noong ika-1 ng Abril 2012, si Dr. Wills Derrickson, isang masigasig na siyentipiko, ay nagkaroon ng pribilehiyong masaksihan ang mga kahangahangang nilalang na ito habang nagpapakita ng napaka-sopistikadong labanan ng espada, wink, sa ilalim ng malalim na karagatan. Namangha si Dr. Derrickson sa naglalabang mga narwal habang ginagamit nila ang kanilang mga palikpik upang mabilis na gumalaw sa lahat ng direksyon, umaatras at sumusulong, pakaliwa at pakanan, at kahit pataas at pababa habang matindi nilang pinagbabanggaan ang kanilang mga kahangahangang pangil. Isa sa kanila ay nag-backflip sa isang kahangahangang sandali. Sa kasamaang palad, ang record ng pambihirang kilos na ito na naitala sa video ay aksidenteng nawasak. Habang ang obserbasong ito ay umakit ng pansin, ito ay hinarap ng matinding pagdududa dahil sa pagkakahawig nito sa kilalang paraan ng narwal sa pagpapalitan ng impormasyon tungkol sa lalim sa dagat gaya ng naunang naitala. Dagdag pa, ang kakulangan ng visual na ebidensya ay nagdulot ng pagdududa sa insidente. Bagamat di malinaw ang obserbasyong ito, hindi maikakaila na ang mga maringal na nilalang ay lumalahok sa matitinding labanan para sa kapareha. Ngunit pagdating sa mga pangunahing mandaragit tulad ng mga polar bear na estratehikong tinatarget ang mga batang narwal sa kanilang mga lugar nila ng pagpaparami,
at mga orka na nagsasama-sama upang talunin ang mga grupo ng narwal sa mababaw na tubig ng mga nakasarang look, madalas na wala ring depensa ang mga narwal. Ang mga panganib na kinakaharap ng mga maringgal na nilalang na ito ay naitala sa isang kapanapanabik na video ng isang pangkat ng siyentipiko na sinamahan ng isang dedikadong film crew. Sa video, nasaksiyan namin ang isang grupo ng 20 orkang nilagyan ng tag na mabilis na lumalangoy papunta sa tag-init na lugar ng pag-aalaga sa mga supling, kung saan naroroon ang isang grupo ng mga narwal at ang kanilang mga supling. Dahil sa walang tigil nilang paghabol, napalibutan nila ang grupo ng mga narwal sa mababaw na tubig at nagdulot ito ng madugong pag-atake na nagpatay sa marami sa kanila. Para makaiwas sa mga mandaragit tulad ng orka, gumagamit ang narwal ng tusong taktika. Mas matagal silang lumulubog sa tubig at naghahanap ng kanlungan sa ilalim ng mga tipak ng yelo kaysa umasa sa bilis para makatakas. Nakakalungkot, malaking banta rin sa mga narwal ang mga tao. Aba, tao na naman, astig! Habang tayo ay sangkot sa iba't ibang uri ng pangangaso, madalas na inuunan ng mga ito ang komersyal na pagsasamantala sa mga narwal, kabilang ang pagbebenta ng kanilang balat na tinatawag na maktak, pati na rin ang kanilang mahalagang pangil na gawa sa garing. Kinakain ang karne ng narwal o pinapakain sa aso. Nakagugulat, humigit kumulang 1,000 narwal ang nagiging biktima ng mga gawaing panganggaso na ito bawat taon. Sa kabilang banda, ang mga narwal ay napapakita ng hindi agresibong ugali sa mga tao at hindi sila likas na mapanganib. Gayunpaman, hindi rin naman sila gaanong palakaibigan. Kapag nasasabit ang mga narwal sa lambat sa baybayin ng Greenland, nagpapakita sila ng kakaibang lakas para makawala, higit sa karaniwan nilang pagsisikap. Talagang kamangha-mangha, maniwala ka, kapag pinalaya sila, sobrang bumabagal ang tibok ng puso nila, kaunti na lang bawat minuto, kakaiba talaga. Walang naitalang pagkamatay ng tao dahil sa engkwentro sa mga narwal. Sa teorya, posible pa ring makasakit o makapatay ng tao ang narwal. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang kapansin-pansin pangilo ng kanilang napakalakas na tunog na umaabot ng nakakagulat na 236 decibel na kayang pumarali sagad sa sinumang nasa loob ng saklaw nito. Gayunpaman, napakababa pa rin ang posibilidad na mangyari ang ganoong insidente. Sa panahon ng pagpaparami, kilala ang mga narwal bilang polygonandrous na mga hayop, kung saan ang isang adultong lalaki ay nakikipagtalik sa maraming babae sa loob ng isang panahon. Ang pagpaparami ay mula Marso hanggang Mayo, ang pagbubuntis ay 15 buwan at ang mga babae ay nanganganak 1 beses kada 3 taon, kaya mabagal ang paglago ng populasyon. Dahil sa ganitong pagpaparami at iba pang salik, tinatayang 80,000 ang pandaigdigang populasyon ng mga narwal, kaya't itinuturing silang least concerned ng IUCN Red List. Salamat sa panonood. Magkikita tayo ulit, sana kahit papaano. Paalam. Balls, they are narwhals, narwhals. Just don't let them touch your balls.